Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS o GSIS pension, pakinggan po ninyo ito ng mabuti kasi may 7 mahahalagang bagay na kailangan ninyong malaman bago magsimula ang Enero 2026. Mayroon pong mga pagbabago na maaaring magpataas ng inyong monthly pension. Pero may mga kondisyon din na kapag hindi ninyo sinundan, baka mawala o mabawasan ang inyong benepisyo. Hindi po ito biro. Nakarating na sa akin ang mga kwento ng ilang seniors na naabutan ng deadline kaya napigilan ang kanilang increase at may iba pang nakatanggap ng sulat mula sa SSS na may kulang silang dokumento kaya na-hold ang kanilang pensyon. Kaya mga kapatid, makinig tayo ng mabuti. Dito sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo paano makakakuha ng hanggang 33% o 33% na dagdag sa inyong monthly pension sa loob ng 3 taon, kung paano siguruhing makakatanggap kayo ng 13th month pension na umabot na ngayong December 2025 sa mahigit 18 bilyon na piso para sa 3.6 na milyon na pensioners. Kung saan-saang tanggapan kayo dapat pumunta para maiwasan ang pagkawala ng inyong benepisyo at kung ano ang 7 bagong patakaran na direkta ng makakaapekto sa buhay ninyo simula Enero 2026. Handa na ba kayo? Kasi hindi lang basta kwento ito. Ito ay mismong buhay at kinabukasan ninyo. Una sa lahat, nais ko pong linawin sa inyo ang tungkol sa SSS Pension Reform Program na nagsimula na noong Setyembre 2025. Ito po ay pinakamalaking pagbabago sa pension system sa loob ng 68 taong kasaysayan ng SSS. Ang mga retirement at disability pensioners ay nakatanggap na ng 10% increase noong Setyembre 2025 at makakakuha pa ng karagdagang increase sa 2026 at 2027 na kapag pinagsama-sama ay aabot sa humigit kumulang 33% sa loob ng 3 taon. Halimbawa, kung ang inyong regular monthly pension ay 8,000 piso noong Agosto 2025, naging 8,800 piso na ito ngayong Setyembre 2025 dahil sa 10% increase. Pagdating ng 2026, tataas pa ito. At pagtapos ng 2027, maaaring umabot na ito sa humigit kumulang 10,640 piso. Samantala, ang mga survivorship pensioners o yaong mga naulila ay makakakuha naman ng 5% increase kada taon na aabot sa kabuuang 16% sa 3 taon. Kung kayo ay survivor pensioner na tumatanggap ng 5,000 piso noong Agosto 2025, naging 5,250 piso na ito ngayong Setyembre at aabot sa humigit kumulang 5,800 piso pagtapos ng 2027. Pero tandaan po ninyo, ang increase na ito ay hindi one-time na cash gift o dagdag na pera na bibigay ng sabay-sabay. Maraming fake news sa social media na nagsasabing may 6,000 o 8,500 na one-time payout para sa lahat ng pensioners. Hindi po totoo yan. Ang totoo, ang increase ay naka-build-in na sa inyong regular monthly pension. Ibig sabihin, kada buwan, mas mataas na ang makukuha ninyo, hindi kailangan mag-apply. Automatic po yan, basta updated ang inyong bank details at walang problema sa inyong SSS records. Kaya napakahalaga na regular ninyong chinecheck ang inyong My SSS account online para makita kung tama ang nakakredit sa inyo. Ngayong December 2025, nakatanggap na ang 3.6 na milyong SSS pensioners ng kanilang 13th month pension na umabot sa 18.8 bilyong piso. Ang first batch ay na-release noong December 1, 2025 na umabot sa 10.5 bilyon para sa 2.13 milyong pensioners na may date of contingency sa 1st to 15th day ng buwan. Ang second batch naman ay na-release noong December 4,
2025 na umabot sa 8.3 bilyon para sa 1.53 milyong pensioners na may date of contingency sa 16th hanggang last day ng buwan. Ang ika-13 buwang pensyon na ito ay equivalent sa inyong regular na buwanang pensyon. Kaya kung ang inyong regular ay 8,800 piso, ang inyong ika-13 buwan ay 8,800 piso din. Pero para sa mga total disability pensioners, ang ika-13 buwan ay walang medical allowance. At importante ring tandaan na ang mga dependents children na tumatanggap ng dependents pension ay entitled din sa ika-13 buwan na pension. At ang partial disability pensioners ay makakakuha din nito kung ang kanilang pension duration ay hindi bababa sa 12 buwan. Para naman sa mga GSIS pensioners, may magandang balita din. Ngayong December 2025, ang GSIS ay naglabas ng halos 4 na bilyong piso na Christmas cash gift para sa 411,672 eligible pensioners. Ang mas kahanga-hanga pa, ngayong taon lang po, una nang na-include ang mga pro-rata pensioners at mga portability law pensioners na dating hindi kasama sa annual benefit na ito. Kaya may karagdagang 14,972 pensioners na makakakuha ngayong taon. Ang cash gift na ito ay equivalent ng isang buwang pensyon o 10,000 piso kung alin ang mas mababa. Halimbawa, kung ang monthly pension ninyo ay 8,000 piso, ang cash gift ninyo ay 8,000 piso. Pero kung ang monthly pension ninyo ay 12,000 piso, ang makukuha ninyo ay 10,000 piso lang dahil iyan ang maximum. Ang December monthly pension naman ay na-advance from December 8 to December 5 para may extra time kayong maghanda para sa holidays. Pero mga kapatid, may mga hindi covered sa GSIS Christmas cash gift, hindi kasama ang survivorship at dependent pensioners, ang mga retirees na nag-avail ng 5-year lump sum at magsisimula ulit ang pension after December 31st, 2025, ang mga retirees from 2021 to 2025 na kumuha ng 18 beses na cash payment at immediate life pension under RA 8291 na eligible lang after 5 years. At ang mga members na nag-separate from service from 2006 to 2025 bago mag-60 taong gulang na nagsimula ng regular pension from 2021 to 2025 na eligible lang after 5 years as regular pensioner. Kaya mahalagang tingnan ninyo kung kasama kayo sa covered beneficiaries. Narinig ko rin ang maraming tanong tungkol sa GSIS SSS Portability Law or Republic Act No. 7699. Ito po ay napakahalagang batas para sa mga taong nagtrabaho both sa government at private sector. Ang batas na ito ay tumutulong sa mga retirees na pagsama-samahin ang kanilang contributions sa GSIS at SSS para makakuha ng mas mataas na pensyon. Kung kayo ay nagtrabaho ng 10 taon sa government at 8 taon sa private sector, pwede ninyong i-combine ang 18 taon na yan para ma-qualify sa pension. Ang computation ay gagamitin ang average monthly salary credit mula sa both systems, capped sa maximum na 20,000 piso para sa SSS as of 2025. At 120,000 piso para sa GSIS high-grade officials. Ang formula para sa SSS ay 300 piso plus ang average monthly salary credit multiplied by 1% for the first 5 years plus 0.4% for each additional year. Kaya para sa 18 taon ng serbisyo at average monthly salary credit na 15,000 piso, ang computation ay ganito. 300 piso plus 15,000 times 5% equals 700 at 50 piso for first 5 years. Then, 15,000 times 0.4% times 13 taon equals 700 at 80 piso for additional 13 taon. Total ay 1,830 piso monthly pension. Pero bago kayo mag-apply for portability,
Kailangan ninyong siguraduhing updated at tama ang inyong records sa both SSS at GSIS. Maraming delays ang nangyayari dahil sa mismatched records. Kaya inirerekomenda na 6 hanggang 12 buwan bago magretiro, irekonselya na ninyo ang inyong accounts. Pumunta sa SSS office o GSIS office, dalhin ang inyong contribution records, employment certificates, at valid IDs. Kung may discrepancy, agad itong ayusin para hindi mapigilan ang inyong pension application. By 2026, may unified portal na para sa real-time tracking ng inyong portability application, kaya mas magiging madali na. May mahalagang additional benefit din na dapat ninyong malaman. Simula January 1, 2010, lahat ng SSS retirement pensioners ay tumatanggap ng 1,000 piso additional benefit on top of their monthly pension. Ibig sabihin, bukod sa regular monthly pension ninyo at bukod sa pension increase, may karagdagan pang 1,000 piso kada buwan. Kaya kung ang regular monthly pension ninyo after increase ay 8,800 piso, ang total na makukuha ninyo ay 9,800 piso kada buwan. Ito po ay automatic na kasama sa inyong pension. Hindi na kailangan mag-apply separately. Ngayon, ang isa sa pinaka-importanting bagay na kailangan ninyong malaman ay ang tungkol sa mga deadline at requirements. Para sa mga SSS pensioners, ang minimum requirement para makakwalify ng monthly pension ay at least 120 monthly contributions bago ang semester of retirement. Kung kulang kayo sa 120 kontribusyon, ang makukuha ninyo ay lump sum benefit na equivalent sa total contributions paid plus interest, hindi monthly pension. Kaya napakahalaga na tingnan ninyo ang inyong contribution history at kung kulang, huwag mag-atubiling maghulog ng additional contributions kung qualified pa kayo. Para sa GSIS naman, ang minimum requirement ay 15 taon ng government service. Kung kulang sa 15 taon, ang makukuha ninyo ay gratuity or separation benefits depende sa inyong status at retirement. Marami rin ang nagtatanong kung paano makakasiguro na walang mawawalang benepisyo o mababawasan ang pensyon. Una, siguraduhing updated ang inyong bank account details. Maraming pensioners ang nahirapan dahil expired na ang kanilang ATM card o hindi updated ang account information. Pangalawa, kumpletuhin ang inyong Annual Pensioners Information Revalidation o APIR. Para sa GSIS pensioners, pwede nang gawin ito through facial recognition feature ng GSIS Touch mobile app. Kung hindi kayo makakakomply sa APIR as of December 31st, 2025, ang inyong pension status ay maaaring masuspend. Pero maaari pa rin ninyong maklaim ang cash gift at pension once na na-reactivate ang account ninyo. Pangatlo, regular na mag-check ng inyong messages mula sa SSS or GSIS. Minsan, may special instructions or additional documents na kailangan. Kung may natatanggap kayong notice, agad na mag-respond para hindi ma-delay ang inyong benefits. Para sa mga gustong pumunta personally sa SSS o GSIS office, narito ang mga tips. Una, mag-set ng appointment online through My SSS portal or GSIS e-services para maiwasan ang long queues. Pangalawa, dalhin lahat ng required documents, valid ID with photo and signature, SSS or GSIS number, recent payslips or certificates of contributions, at kung applicable, marriage certificate or birth certificates ng dependents. Pangatlo, pumunta ng maaga sa umaga, preferably 8 a.m. to 9 a.m. para mas kaunti ang tao. Pang-apat, kung may tanong tungkol sa computation or coverage, huwag mahiyang magtanong sa mga staff. Mas mabuti nang linawin ngayon kaysa magkamali at madelay ang benefits ninyo. May ilang special cases din na kailangan ninyong malaman. Kung kayo ay underground mine worker under Republic Act 8282, pwede kayong mag-retire ng mas maaga. Kung kayo ay person with disability, may additional benefits at special consideration sa computation. Kung kayo ay OFW or household helper na voluntary member, kailangan ninyong mag-stop ng self-employed contributions bago mag-file ng retirement.
At kung kayo ay may guardian dahil incapacitated, may special requirements including medical certificate, affidavit for guardianship, at in-trust savings account. Sa pagtatapos, nais ko lang pong ipaalala na ang mga benepisyong ito ay resulta ng mahabang taon ng inyong kontribusyon at serbisyo sa bayan. Kaya karapatan ninyo itong tanggapin ng buo at tama. Huwag kayong matakot magtanong o humingi ng tulong sa mga tanggapan ng SSS at GSIS. Lahat ng empleyado doon ay nandoon para tumulong sa inyo. At tandaan, huwag kayong maniniwala sa fake news sa social media. Lagi kayong mag-verify sa official websites ng SSS at www.sss.gov.ph at GSIS at www.gsis.gov.pho. Tumawag sa hotline 1455 para sa SSS. Minamahal kong kababayan, ang 2026 ay magdala ng mas magandang buhay para sa ating mga seniors. Ang pension reform, ang ika-13 buwang pensyon, ang Christmas cash gift, at ang expanded coverage ng GSIS para sa pro-rata at portability pensioners ay lahat ng patunay na ang gobyerno ay nakikita at pinahahalagahan ang inyong sakripisyo at kontribusyon. Kaya gamitin natin ng tama ang mga benepisyong ito. Mag-plan tayo ng maayos, mag-save kung kaya, at samantalahin ang mga healthcare at livelihood programs na available din sa ating mga seniors. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay nakatulong ang video na ito. Kung may mga tanong pa kayo o gusto ninyong malaman ang inyong specific situation, mag-iwan ng comment sa baba at tutulungan ko kayong sagutin. Mabuhay ang mga seniors ng Pilipinas at magkaroon sana tayo lahat ng masaya at secured na retirement. Ingat po tayong lahat at salamat muli.